Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Gene. Ayon kay General Antonio Luna, may matindi tayong kalaban, ang ating sarili. Dear Mags FM. Good afternoon to all the listeners in your program. By the way, I'm Neonias, and I'm currently working here in UAE. Isa marahil na matinding kalaban na kailangang harapin at malagpasan ng mga OFWs ay ang homesickness. Kapag tatamaan tayo nito, ang ating emosyon ang puntirya at emosyon din ang gawin nating sandata. Pero may mas matindi pa palang kalaban ang mga OFWs dito. Hindi sa kung ano, kundi sino. Sabi nga ni General Luna, may matindi tayong kalaban. At yun ang ating sarili. Ipin ang linyang yun. Pwedeng literal na kahulugan. Pwede ring may deep meaning pa beyond that line. Year 2023, nung dumating ako sa Dubai. At kami ay na-assign na mga kabatch ko na maging cleaners sa agency office. Doon sa agency office, maraming mga Filipino workers din. Pero may isa akong taong hinding-hindi makakalimutan. Siya, si Liza. Supervisor siya namin sa office. Kumbaga pareho lang din kaming cleaners at pareho lang kaming sahod. Pero siya ang inaatasang mag-guide at magturo sa amin sa mga designated areas ba na aming lilinisin. Pero ang pagiging supervisor niya ay inaabuso niya. Pag sinabi kasing supervisor sa Pinas, iniisip natin na nasa higher position or di ka-level ng posisyon ng mga workers. Pero dito kasi sa abroad, ang supervisor parang team leader lang. Na ikaw ang magli-lead at mag-supervise sa mga workers. At syempre, nagtatrabaho ka din together with them. Pero, naging abusada si Ashley. Si Liza. Kumbaga, sip-sip ba sa mga bossing namin? Kunwari, siyang inuutusan ng boss namin. Pero sa amin niya pinapagawa. Pati oras ng break time namin, pinapakialaman. Instead 1 hour na break, naging 40 minutes na lang kasi bigla na lang kaming pinapapunta sa kitchen at pinapagawa or gumagawa siya ng storya na pinabalik na daw kami sa mga boss sa area namin dahil maraming lilinisin. Tapos, pinagsasabihan kaming huwag magtanggap ng tips sa mga guests kasi baka makita daw ng mga boss dahil sinasahuran naman daw kami. Pero nakikita namin, abot langit ang ngiti at tinatanggap ang mga tip na bigay sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman stressful at toxic ang trabaho. Pero nagiging toxic at stressful ito dahil sa kupal na katrabaho. After 6 months ko na maging cleaner sa agency office sa Dubai, pinalipat ako sa agency office branch sa Abu Dhabi. Sobrang gaan at enjoy ang buhay ko sa Abu Dhabi. Dito ko natagpuan ng peace of mind. Walang magdidikta sa kung anong gagawin mo. As long as di makalat ang office. Inaalaw akong umupo at mag-cellphone ng mga boss. Basta every 45 minutes, iikot ako sa every office para magkolekta ng basura. Kaya mas marami akong time na umupo. Hinahayaan akong umupo at mag-cellphone. Basta hindi lang ako mag-iingay. At di ko lang palalakasin ang volume ng sounds ko. Sobra akong blessed sa trabaho ko. Lalo na 10 offices lang ang nililinisan ko. Kasi sa ibang floor, may ibang na-assign na cleaners doon. Hanggang nung June 2024.
Biglang pinalipat si Liza sa pinagtatrabahuan ko. At ako ang inaatasang mag-supervise sa kanya. Iniisip ko noon, ito na ang panahon para paghigantihan ko siya. At para alam niya ang pakiramdam na inaapi ng kapwa Pilipino. Nilipat siya sa pinagtatrabahuan ko dahil hindi ako allowed maglinis sa mga ladies CR. Kasi dapat babae lang din ang pwedeng maka-access at maglilinis sa CR ng babae. Kaya unang araw pa lang ni Liza, excited na akong pahirapan siya. Hindi ko siya binibigyan ng gloves, kaya kinakamay na lamang niya ang paglilinis sa CR. Kapag tumatambay siya sa area ko, hindi ko pinapagamit sa kanya ang upuan. Dahil isa lang ang upuan sa standby area ko. Hinahayaan ko siyang tumayo. Kaya kapag nangangalay ng mga paa niya, sa loob ng CR na lamang siya tumatambay at tumuupo. Kapag nakikipagkwentuhan siya sa akin, pinaparamdam ko sa kanya na di ako interested. At pinagsasabihan ko siyang bawal magchismis dahil ayaw ng mga madam at boss ng maingay. Sa tuwing mag-lunch break siya at medyo matapang ang amoy ng ulam niya, sinasabihan ko siyang sa rooftop siya kakain dahil may upuan at mesa doon. Kaso sobrang init nga lang dahil magagalit ang madam at boss kapag may maaamoy silang mabaho. Nakukonsensya din ako sa pinagagawa ko sa kanya dahil sa kalabisan na ang paghiganti ko. Pero iniisip ko na lamang na deserve niya rin ang ganong trato. Kaya tama yung linyang binitawan ni General Luna na ang matinding kalaban natin ay ang ating sarili. Dito sa abroad, madalas ang ating kaaway hindi ibang lahi, kundi ang atin ding sarili na kalahi. Sariling kalahi. Dito sa gitnang silangan, madalas ang aming nakakalaban. Mga kababayan lang din natin. Samantala, sa ilang buwan naming magkatrabaho ni Liza, unti-unti na ding nawala yung pagkasuklam ko sa kanya. At yung kagustuhan kong paghihiganti, tinapos ko na. Sa ngayon, we're friends na. At yung galit, napapalitan na ng ngiti. Sinabi ko nga sa kanya na naiinis ako sa kanya. At naghihiganti ako kasi ba naman? Daig pa niya ang asawa ni Satanas sa pagiging masama niya nung nasa Dubai pa kami. At least ngayon, hindi na siya parang kabit ng demonyo. At nakita kong pinagtatrabahoan din niya ang respeto. Kaya binigay ko din ng respeto na nararapat sa kanya. Natutuwa din akong nakatrabaho ulit siya sa Abu Dhabi. At least napalitan yung judgment ko sa kanya. At least nakita ko ang other side of her. Kasi kung di ko siya nakatrabaho ulit, makakirida ni Satanas pa rin ang turing at tingin ko sa kanya. At least ngayon, hindi na siya prinsesa ng kasamaan, kundi isa na siyang reyna ng kabutihan. Umaasa din akong sana di na siya maging demonya ulit. Dahil natutuwa akong nakita ko ang good and beautiful side ng kanyang puso. Hanggang dito na lamang. And please play the songs Nasa Puso at Kung Akin Ang Mundo. Ang inyong Kamax, Neonias. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in, what lies behind you, and what lies in front of you.
pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.